Ama naming Yahuwah o dakila po namin Diyos, pinupuri at sinasamba ka namin iyong mga anak. Naririto kami muli Ama natitipon, taglayang isang pag-asa, pananampalataya. Nais ka naming papurihan, luwalhatiin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Muli po, nakikiusap ang bawat isa, halikang muli sa aming pagtitipon o aming Aba, sapagkat ikaw lamang naman po ang inaasahan namin sa ganitong mga pagtitipon. Ang ikaw ay maranasan, makapiling namin, maramdaman namin ang presensya mo sapagkat batid mo po ang kalalagayan namin sa mundo. Batid mo po ang mga kahirapan, ang mga pagsubok na aming nararanasan. Ama, hindi namin batid kung ano man, ano pa ang darating sa mundo, ano pang kahirapan ang aming kahaharapin. Isang bagay lamang po ang aming natitihak. Nariyan kang lagi na handang tumulong po sa amin. Nandiyan ka lagi nakamasid sa amin na hinahanap mo lamang sa amin na kami sa iyo lagi matuon ang aming mga pag-iisip. Kami lagi tumawag sa iyo. Sa iyo kaming umasang lubos. Kaya naririto kaming muli, O Aba, mamakaawa kami. Lagi mo pong bigyan kami ng lakas, panibagong lakas na kailangan namin sa bawat pagharap namin sa mga pagsubok. Makita mo kaming nagtatagumpay na kapag papatuloy kami sa aming gawang paglilingkod po sa iyo. Basbasan kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tanggapin namin ang iyong mga katotohanan, ng iyong mga aral, ng siyang lagi naming gabay habang kami naglalakbay at mapagtagumpayan namin lahat ng kasalanan. Ang mundong ito, sapagkat kami naghahanda sa araw na kami mapapasayo magpakailanman. O Panginoong Yahusya, sinasamba ka rin namin. Narito kaming iyong mga tagusunod. Lagi kami sa iyo ay nagsusuko ng aming mga sarili. Sa iyo kami lagi kumukuha ng kalakasan. Kaya manatili kang lagi sa aming tabi, Panginoon. Gaya ng lagi ng ginagawa mo sa amin. Doon kaming laging mga hawak sa magagawa mo po sa amin. Akayin mo kami hanggang sa wakas. Pag nakikita mong nawawalan ng pag-asa at nanghihina, lagi mo kaming iangat, makapagpatuloy, magtagumpay kami hanggang sa wakas. Ama, muli po, bumabalik tawag kami, maanong pakibasbasan ang bawat sinimpang handog ng iyong mga lingkod, pakibasbasan ang kabuhayan ng bawat sambahayan, dumaloy ang pagpapala sa bawat isa. Magalang na po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Yahusya. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Kamusta po kayo? Nagpapasalamat muli tayo ng napakarami sa ating dakilang Yahuwah at Panginoong Yahusya sapagkat narito tayo muli para mag-aral ng mga dalisay na katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Sa panahon natin ngayon, mga mahal na kapatid, na mas pahirap ng pahirap ang kalagayan ng mundo at maging ang pagdadala ng buhay ng tao, lalong mas kailangan po natin ngayon ang presensya at ang pagsama ng ating Panginoong Yahusya. Sapagkat minsan ito po kasi nakakalimutan ng maraming tao
Marahil dahil nga hindi natin nakikita, kaya nawawaglit sa isipan ng bawat mga tao. Subalit para sa ating mga lingkod ng Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha, ay malalaman po natin na totoong maaasahan natin ang pagtulong at ang pagsama ng ating Panginoong Yahusha. Ngunit bago po natin maranasan ang presensya ng ating Panginoong Yahusha, kinakailangan po natin ang ganap na pananampalataya. Pero bukod po sa pananampalataya, meron pong isang mahalagang kalagayan o sitwasyon sa ating buhay na doon mas natin nararanasan ang pagsama at ang presensya ng ating Panginoong Yahusha. Sino po yon, mga kapatid? Yung mga tunay na makararanas ng presensya at pagtulong ni Yahusha. Mag-umpisa po tayo ng pagbasa sa Marcos 2:15 hanggang 17. Habang kumakain si Yahusha at ang mga tagusunod niya sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang kasama nilang kumakain dahil marami sa kanila ang sumusunod kay Yahusha. May mga parisiyong tagapagturo ng kautusan na naroon. Nang makita nilang kumakain si Yahusha kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga itinuturing nilang makasalanan, sinabi nila sa mga tagasunod niya, bakit kumakain siyang kasama ng mga taong yan? Narinig iyon ni Yahusha, kaya sinagot niya ang mga ito. Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. Sino po yung tunay na makararanas ng presensya at pagsama ng ating Panginoong Yahusha? Sila po yung mga tunay na naghahangad o nagsusumikap na mahanap ang Panginoong Yahusha sa kanilang buhay. Na para inihilin tulad po sa isang may sakit na nangangailangan po ng isang doktor. Di po ba ganyan tayo pag may karamdaman? Gahanap tayo ng doktor para maibsan yung ating nararanasan. Ganyan po mga kapatid, yung tunay na naghahangad at naghahanap sa ating Panginoong Yahusha. Ayon po sa Biblia, paano daw po ba makikilala yung mga tunay na naghahangad sa ating Panginoong Yahusha? Nasabi mismo ng ating Panginoong Yahusha, hindi sila yung mga taong matuwid ang tingin sa kanilang mga sarili, kundi sila po yung mga makasalanan na naghahanap sa Panginoong Yahusha. Bakit po? Bakit yung mga makasalanan pa ang naghahanap kay Yahusha? Sapagkat yung pong mga makasalanan, sila pa yung mas nakababatid sa kanilang kasalanan. At kapag nabatid na nila yung kanilang kasalanan at nagawa nilang makapagsising lubos, doon nila mas nararanasan ang pagsama ni Yahusha at ang mga milagro sa kanilang buhay. Hindi kagaya po ng mga Pariseo. Kilala naman natin ang mga Pariseo, di po ba? Eh, kahit kailan, dahil nga palibhasa, matutuwid ang tingin sa kanilang mga sarili, hindi nila matatanggap na kahit kailan meron silang mga kasalanan. Pero minsan, para lamang po ang tao ay makapagsising lubos sa kanilang kasalanan, kinakailangan pong padaanin muna sila sa matitinding kahirapan. Dahil sa pamamagitan po ng kahirapan, doon po natin mas nababatid yung ating kahinaan at yung ating kawalang magagawa. At yun mga kapatid, ang hinahanap ng Panginoong Yahusha. Yung ganong mga klase ng tao. Sapagkat sila po, yung kadalasan ay nakahandang magsisi at magbago. Ano pong katunayan? Na yung mga taong mahihina at mga walang kakayahan ang nais talagang tulungan ng ating Panginoong Yahusha. Itaas lang po natin ang pagbasa sa Marcos 5 pa rin po, sa 1 hanggang 5. Dumating sila sa kabila ng lawa sa lupain ng mga Herseno. Pagbaba ni Yahusha sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito'y sinasaniban ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siyang kinadenahan sa kamay at paa pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya. Nagsisisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. Alam naman natin mga kapatid, ng Panginoong Yahusha po
Wala yang pinipiling tao na kanyang tutulungan. At hindi rin po yan napahahanga sa mga kaugalian at kautusan po ng mga Hudyo. Dahil dahil nga po dahil nga po para sa mga Hudyo ay hindi marapat na makihalubilo ka sa mga hintil o sa lugar ng mga hintil, kagaya nga po nitong lupain ng Hiraseno. Lalo na po at talamak na talamak doon ang paggawa ng kasamaan at yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil kapag nakihalubilo ka sa ganyang mga tao, ay itinuturing ka na rin na marumi, hindi ka karapat-dapat. Tapos yung pong pinuntahan dito ng Panginoong Yahusha, ano po, libingan ng mga patay. Isa rin po yung hindi karapat-dapat o katanggap-tanggap para sa mga Hudyo. Pero sa kabila po ng lahat ng kautusan ng mga Hudyo, kaugalian ng mga Hudyo, ano pa rin ang ginawa ng Panginoong Yahusha? Dito po ay sinadya niya talagang puntahan ang Hiraseno. Bakit po? Yan po ay pagpapatunay lamang na nais talaga ng Panginoong Yahusha na tulungan yung mga mahihina at yung mga walang kakayahan. Hindi mahalaga po sa kanya kahit ano pang sabihin ng ibang tao at kahit ng mga Pariseo. Dito po sa ating binasa, sino po ba tinulungan dito ng Panginoong Yahusha? Siya po yung lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Pero hindi po basta isang espiritu lang to. Dahil napakalakas, di po ba? Isipin natin kahit kadenahan ng kamay at paa ay nilalagot lang. Talagang napakalakas. Pero ano po yung kapansin-pansin dito sa lalaki? Kahit po siya ay nakokontrol ng masamang espiritu. Nagsisisigaw po siya araw at gabi at sinusugatan yung kanyang sarili. Ano pong ibig sabihin yan? Nangangahulugan lamang po na talagang desperado na itong lalaki sa tulong na ninanais po niya. Pero yung mga tao po sa kanilang lugar, sinukuan na siya sapagkat para sa kanila, wala na silang magagawa. Ano po ang ginawa nitong lalaki? Nung makita niya ang Panginoong Yahusha. Basahin naman natin ang nakasulat sa Lucas 8:28 hanggang 29 at talatang 35. Nang makita niya si Yahusha, sumigaw siya at lumuhod sa harapan ni Yahusha. At sinabi niya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa akin, Yahusha na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sinabi niya ito dahil inutusan ni Yahusha na lumabas ang masamang espiritu sa kanya. Matagal na siyang sinasaniban ito. At kahit tinatalian siya ng kadena sa kamay at paa at binabantayan, nilalagot niya ang kadena at pinapapunta siya ng demonyo sa ilang. Kaya pumunta roon ang mga tao para tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Yahusha, nakita nila ang taong sinaniban dati ng masasamang espiritu na nakaupo sa paanan ni Yahusha, nakadamit at matino na ang pag-iisip at natakot ang mga tao. Ano po ang ginawa ng lalaki nung makita niya ang Panginoong Yahusha? Siya po ay lumuhod sa harapan o sa paanan ng ating Panginoong Yahusha. Bakit po niya ginawa yon? Sapagkat batid niya po yung kalagayan niyang mahina at kawalang kakayahan. Yun, nangangailangan talaga siya ng pagtulong. At ang tanging pag-asa lamang niya ay ang ating Panginoong Yahusha. Minsan po kasi, bago natin mabatid na ang Panginoong Yahusha lamang ang tangi nating pag-asa, ay kinakailangan malagay muna tayo sa sitwasyong mahihina tayo at yung wala tayong kakayahan. Kaya ano po yung nangyari sa lalaki matapos siyang tulungan ng ating Panginoong Yahusha? Nakita po siya ng mga tao na nakaupo sa paanan ni Yahusha, nakadamit at matino na ang pag-iisip. Kaya dahil dyan mga kapatid, makikita natin yung kahalagahan at yung biyayang dulot ng pagiging nasa paanan ni Yahusha. Dahil kapag nasa paanan tayo ni Yahusha, ang ibig sabihin ay nagtitiwala o umaasa tayong lubos sa Kanya. Itinitiwala natin ang lahat-lahat. Isinusuko natin ang lahat-lahat sa Kanya, sa ating buhay. Sino pa po ang halimbawa na nasa kalagayang mahina bago niya nasumpungan si Yahusha? Sa Marcos 5 pa rin, mga kapatid, balik tayo sa Marcos 5, talatang 25 hanggang 28. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling.
Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Yahusha, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Yahusha at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Sino pa po ang halimbawa? Nung nasa kalagayang mahina, bago niya nasumpungan ang Panginoong Yahusha, dito po ay yung babae naman na dinudugo. At kapag meron kang ganyang kondisyon sa panahon noon, ay tinuturing ka ring marumi. Kaya hindi ka rin maaaring makilahok sa mga pagtitipon ng komunidad. Ganyan po ang sitwasyon nitong babae. Bukod po diyan, ano pa yung mga mabibigat na problema na kinarap ng babae? Sabi nga po dito, marami ng doktor na nagsuri sa kanya, pero hindi pa rin gumagaling. Tapos yung kanyang mga ari-arian ay naubos na sa pagpapagamot. At ang masaklap pa niyan, sa halip na naibsan man lang kahit konti yung kanyang nararamdaman, mas lumala pa yung kanyang karamdaman. At tiniis po niya yon sa loob ng ilang taon daw po, 12 taon. Kaya talagang masasabi po natin na itong babae po ay nasa kalagayang mahina at totoong nangangailangan ng pagtulong ng Panginoong Yahusha. At dahil sa kalagayan niyang yan, ano lamang ang naging paninindigan niya? Ang sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ano po nangyari? Nung mahawakan niya na ngayon yung damit ng Panginoong Yahusha, tuloy natin sa 29 hanggang 30, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Yahusha na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Ano nangyari? Ayun po, agad tumigil yung kanyang pagdurugo. Hindi makalipas ang ilang saglit o ilang araw, agad pong nawala. Pinapakita lamang po niyan ng Panginoong Yahusha ay totoong malapit sa mga napipighati at nangangailangan talaga ng pagtulong. Sapagkat diyan naman po talaga nakasentro ang gawain ng Panginoong Yahusha. Ang pagpapagaling o yung restorasyon ng mga tao. Pero ano po yung naitanong ni Yahusha? Dahil nga po may naramdaman siyang malakas na kapangyarihan na lumabas sa kanya. Sabi niya, sino yung humipo sa aking damit? Ano po ang naging tugon ng kanyang mga tagasunod? Yan po ay tutunghayan natin sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mga kapatid, na itanong ng ating Panginoong Yahusha, sino ang humipo sa aking damit? Bakit po ito naitanong ni Yahusha? Sapagkat naramdaman niya na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya siya nagtanong kung sino ang humipo sa kanyang damit. Ano ang naging sagot ng kanyang mga alagad? Ituloy po natin ang pagbasa sa talatang 31 hanggang 34, aklat pa rin po ng Marcos. Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Yahusha sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Yahusha. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Yahusha, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Ano po ang
sagot ng mga alagad ng ating Panginoong Yahusya nung siya ay magtanong kung sino ang humipo ng kanyang damit. Sabi nung mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Mga kapatid, kung tutuusin yung ganong uri ng sagot, parang hindi maganda, hindi po ba? Pero hindi ito pinansin ng ating Panginoong Yahusya. Sa halip ay lumingon-lingon pa siya sa paghahanap kung sino ang humipo sa damit niya. At palibhasa ay alam nga nung babae, yung nangyari, nanginginig siya sa takot, lumapit kay Yahusya, nagpatira pa, sinabi niya yung buong katotohanan na siya yung humipo sa kanyang damit. Paanong nagkaroon ng, bakit po kakaiba yung ginawa ng babae nang hipuin niya ang damit ng ating Panginoon? Sapagkat yun po, yung kanyang ginawa ay bunga ng kanyang pananampalataya. Imagine, mga kapatid, yung babae, nakipagsiksikan, nakipagsiksikan siya sa maraming mga tao, makarating lang sa paanan ng ating Panginoong Yahusya upang hipuin ang kanyang damit. Sapagkat para sa kanya, mahipo niya lang ang damit ni Yahusya, siya ay gagaling. Bakit po niya ito nagawa? Sapagkat siya po ay nasa lubos na kahinaan. Nagdurusa sa kanyang karamdaman na taglay niya sa loob ng 12 taon na. Naubos yung kanyang ari-arian sa pagpapagamot, pero hindi siya gumaling. Mas lalo pa ngang lumala ang kanyang sakit. Wala na siyang natitirang pag-asa, kundi si Yahushua na lamang. Tayo, mga kapatid, bilang tao, dapat din nating kilalanin na mayroon tayong mga kahinaan. Pero paano po natin kikilalanin yung ating mga kahinaan? Susuko na po ba tayo sa laban ng buhay dahil mahina tayo? Opo, araw-araw tayo po ay nakikipaglaban sa buhay. Kailangan nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga dumarating sa ating buhay. Kapag ka mahina tayo, susuko ba tayo? Hindi po. Hindi natin gagawing dahilan ang ating mga kahinaan upang sumuko. Bagkus, ang kahinaan natin yan ang siyang gagamitin natin na isang pagkakataon upang tayo ay makalapit sa paanan ng ating Panginoong Yahusya. Atin pong isaisip na ang ating kahinaan ay maaring maging isang dakilang kaparaanan o daan upang mangyari ang isang milagro sa atin. Kung mayroon man tayong mga dinadalang napakabibigat na hindi natin halos madala, nasa kahinaan tayo sa madaling salita, lumapit po tayo sa paanan ng ating Panginoong Yahusya. Pero paano tayo lalapit? Paano tayo dapat lumapit sa trono ng ating Panginoong Yahusya sa panahon ng ating mga kahinaan, mga kapatid? Sa aklat po ng Filipos 2, talatang 9 hanggang 11 ay ganito ang nakasulat. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Yahusya ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa.
at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Yahushua Kristo ang Panginoon. Paano po tayo dapat lumapit sa trono, sa paanan ng ating Panginoong Yahushua kung tayo ay nasa kahinaan? Lumapit po tayo ng nakaluhod. Sabi sa ating binasa, sa pangalan ni Yahushua ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Dapat nating hanapin ang ating lugar sa paanan ni Yahushua sapagkat naroon ang pinakadakilang pagkakataon sa pagkakaroon ng milagro. Ang paanan ni Yahushua ay laan para sa mga aba at para sa mga mahihina. Bakit po natin sinasabi na lalapit tayo ng paluhod sa trono ni Yahushua bukod sa binanggit sa talata? Sapagkat ang isinasagisag po ng pagluhod ay kababaang loob o pagpapakumbaba. Ano po ba yung kababaang loob, mga kapatid? Ito po ay ang pagkilala natin sa ating sariling kahinaan na kahit pa sa panahon ng ating kalakasan, tayo po ay mahina, walang kaya, na dapat lamang umasa sa lakas na ipagkakaloob magmumula sa ating Panginoong Yahushua. Mayroon kayang tao, mga kapatid, na magsasabing hindi niya kailangan ang tulong ng ating Panginoong Yahushua sa panahon na siya'y nanghihina? Siguro po, wala. Kung mayroon man, yung mga ayaw kumilala sa ating Panginoong Yahushua. Kung minsan po kasi ay kailangang iparana sa atin ang hirap, tulad ng hirap na naranasan ng taong sinaniban ng masamang espiritu at ng babaeng dinudugo, saka pa lamang natin mapagtatanto sa ating sarili na kailangan pala natin ang ating Panginoon. Hindi tayo mabubuhay nang wala siya. Sa mga suliraning hindi natin kayang dalin, mga kapatid, tanging ang Panginoong Yahushua lamang ang ating malalapitan. Sa paanan ni Yahushua, doon tayo luluhod upang ilagak ang lahat ng ating mga kabalisahan. Ano po ang susi para makaparoon tayo sa paanan ni Yahushua? Isa lamang po ang susi, at yan ay ang pagpapakumbaba o kababaang loob. Handa ang ating Panginoon na tulungan ang mga mapagpakumbaba, hindi yung mga mapagmataas. Paano pa natin ibababa ang ating mga sarili, mga kapatid? Sa aklat pa rin po ng Filipos, ang talata po ay 5 hanggang 8, at kapitulo 2 pa rin po. Ang sabi, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Yahushua din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao, at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Paano pa natin ibababa, mga kapatid, ang ating mga sarili? Ang sabi sa ating binasa, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Yahushua din naman. Anong uring pag-iisip po ang nakay
Kristo Yahusha. Ang pag-iisip na tinatawag na servanthood, ang pagiging alipin. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, nag-anyong alipin. Si Yahusha po ba ay alipin? Hindi po. Siya po ay hari ng mga hari, tanging tagapamagitang inilagay ng Diyos sa tao. Siya rin ang ating tagapagligtas. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Pero dahil sa kanyang ginawang pagpapakababa, hinubad niya ang kanyang pagkapanginoon at nag-anyong alipin. Ano po ang kapuri-puri sa pagiging humble, sa pagiging mapagpakumbaba ng ating Panginoong Yahusha? Nagmasuno rin po siya hanggang sa kamatayan. Nagreklamo po ba siya? Hindi po. Ginusto po ba niya ang kamatayan haharapin niya? Hindi rin po. Pero ano po ang kanyang idinalangin sa ating Diyos? Ang sabi niya, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ganoon ang pagkamasunurin ng ating Panginoong Yahusha. Bakit po ang kababaan o ang pagpapakumbaba ay naglalapit sa atin, sa ating Panginoong Yahusha? Sa aklat po ng ikalawang Korinto 12, talatang 9 hanggang 10, ganito po ang ating mababasa. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Bakit po ang pagpapakumbaba ay naglalapit sa atin kay Yahusha? Sapagkat sa paglapit po natin sa ating Panginoong Yahusha, inaamin natin na tayo ay mahina. Sabi sa ating binasa, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Sa tagpong ito, mga kapatid, ay inilalahad ni Apostol Pablo ang kanyang naging karanasan nang siya ay bigyan ng tinik sa kanyang laman upang hindi siya magmapuri sa mga salitang kanyang tinanggap na hindi niya maaring salitain at walang dapat makaalam. 3 ulit niyang hiniling na alisin ang tinik na ito sa kanya. Subalit hindi ito inalis. Sa halip, ang sinabi ng Panginoon, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ang iba po, mga kapatid, hindi maunawaan ang sinalitang ito ng ating Panginoong Yahusha. Nang sabihin niyang lalong nahahayag ang kapangyarihan ko kung ikaw ay mahina. Bakit po? Sapagkat handang palakasin ni Yahusha ang mga mahihina na lumalapit sa kanya ng may kapakumbabaan at nag-aantabay ng lakas na kanyang ipagkakaloob.
Yun po kasing mapagmataas, hindi kailanman lalapit yun sa ating Panginoong Yahusya. Yung mga mahihina ang lalapit ng buong kapakumbabaan. Ano ang mangyayari kapag tinanggap natin na tayo ay mahina? Ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Yahusya ay makikita sa atin sapagkat siya ang magpapalakas sa atin. Kaya nga dito sinabi ni Apostol Pablo na kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Bakit po niya ito sinabi? Sapagkat ang sabi ni Yahusya, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Hindi ba sinabi rin po ni Apostol Pablo na I can do all things through Christ who strengthens me? Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung kailan tayo mahina, mga kapatid, saka tayo magiging malakas mula sa lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoong Yahusya. Bilang pangwakas po, mga kapatid, ano ang ating mararanasan sa paanan ni Yahusya? Sa aklat po ng Revelation, pahayag, 1, mga talatang 14 hanggang 18, ganito po ang ating mababasa. Ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay." Ano po ang ating mararanasan, mga kapatid, sa paanan ng ating Panginoong Yahusya? Mararanasan po natin ang kanyang awa, ang kanyang pagsama. Sabi ni Apostol Juan, nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Pero ano ang ginawa ng ating Panginoon? Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot." Mga kapatid, darating din tayo, huwag nawang mangyari, darating din tayo sa panahong mahahandusay tayo. Maari tayong igupo ng matinding takot, subalit kapag nangyari yan, agad na ipapatong ni Yahusya sa atin ang kanyang kamay para ano po? Para alisin ang ating takot. Ano pa po ang mararanasan sa paanan ni Yahusya? Ang kapayapaang dulot kapag napagtagumpayan natin ang takot. Ano po ba yung isang bagay na talagang totoong kinatatakutan ng mga tao? Ang kamatayan po. Opo, ang pagkalagot ng ating hininga. Pero
Mas higit na nakakatakot ang ikalawang kamatayan, ang pagkabulid sa dagat-dagatang apoy. Pero ano po ang tiniyak sa atin ni Yahusha? Sabi niya, nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan. Namatay ako, pero masdan mo buhay ako at hindi na muling mamamatay. Tayo mga kapatid na nakay Yahusha, matutulad din po ba tayo sa kanya na kung mamatay man ay muling mabubuhay? Opo, papaano po ito tiniyak sa atin ng Biblia? Anong nakasulat po sa banal na kasulatan tungkol dito? Sabi po sa aklat ng Pilipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Yahusha Kristo. Dapat bakit po natin hinihintay ang Panginoong Yahusha Kristo? Sabi po, siya ang magbabago ng ating walang halagang katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Mga kapatid, sa pagkakaroon po natin ng maluwalhating katawan, magiging tulad din niya tayo. Hindi na mamamatay. Bakit po? Sapagkat magtatamo tayo ng buhay na tunay na buhay. Ang buhay na walang hanggan. Hindi po ba't ito yung ating pinakaaasam-asam na manahin natin ang buhay na walang hanggan pagdating ng araw ng paghuhukom? Ito po ang lundo ng ating ginagawang paglilingkod sa ating Aba at sa ating Panginoong Yahusha. Ito po yung dahilan ng ating ginagawang pagpapakasakit. Nagpapagal tayo sapagkat doon tayo nakatingin sa bagay na hindi nakikita, ang buhay na walang hanggan. Sa atin pong pag-aaral na ito, mga kapatid, hangarin natin na tayo ay mapunta sa paanan ng ating Panginoong Yahusha. Buong kapakumbabaan po tayong lumapit sa Kanya sapagkat naroon po ang daan patungo doon sa ating hinihintay, ang ating pinakaaasam-asam, ang buhay na walang hanggan. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Ama naming Yahuwah sa langit, maraming salamat po, Ama. Napakabuti mo po. Ikaw ang aming amang makapangyarihan sa lahat. Laging nagmamalasakit sa amin. Sa amin pong mga pinag-aralan ngayon, nagbigay sa amin ng matibay na pag-asa, ng inspirasyon na hangarin namin na kami ay mapunta sa paanan ng aming Panginoong Yahusha. Buong kapakumbabaan kaming luluhod sa kanyang paanan sapagkat kami mahihina. Kami nilikha mong mahihina. Wala kaming kaya, Ama. Kung kaya't sa lahat ng pagkakataon, sa bawat sandali ng aming buhay, kailangan namin ang pagpapalakas na nagmumula sa aming Panginoong Yahusha. Salamat po, Ama, sa inspirasyong ito. Nawa ay tumimo sa puso ng bawat isa na sa kapanahon ng aming mga kahinaan, mayroon kaming malalapitan. Ang aming Panginoon, ang aming Panginoong Yahusha. Sa kanyang paanan kami ay lalapit, kami ay luluhod. Isusuko namin
ang aming mga abang sarili para po sa kaluwalhatian mo, sa kaluwalhatian ng ang aming Panginoon. Panginoon naming Yahushua, napakadakila mo, Panginoon. Ikaw ang nagpakasakit upang kami ay matubos. Ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay. Panginoon, huwag nawang masayang ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Huwag din nawang masayang ang lahat ng aming mga pagpapagal. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip na nasa iyo. Na kami maging mapagpakumbaba kapag lumalapit kami sa iyo, kapag lumalapit kami sa Ama, lalapit kami ng buong kapakumbabaan kung papaanong ginawa mo ang pagpapakumbaba, ganun din ang aming gagawin sapagkat ikaw ang nais naming tularan, ikaw na aming Panginoon. Ama, sumasampalataya po kami. Dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Patuloy mo pong basbasan ang kabuuan ng iyong banal na assembly. Lahat nawa ng mga nakatuon sa pagsambang ito, tanggapin ang iyong masaganang basbas. Ang lahat po ng ito, Ama, ay amin pong ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Unang-una, yung ating pong BLP project ay sana ay nasusubaybayan natin. Ituloy natin sana yung pagbabasa ng mga iba't ibang aklat, yung Joshua, Judges, tsaka Book of Ruth. Bilang paghahanda sa ating live class, yung ating susunod na BLP live class is for Saturday, March 29, 2025, 3 p.m. Pacific Standard Time. Yung ating pong banal na hapunan ay April 12, 2025. Sana po ay naipaghahanda na natin yung ating grape juice tsaka yung ating tinapay para tayo ay makasama sa gagawin nating pagtitipon. Meron po tayong in-person pero pwede po natin isagawa ito sa ating sariling sambahayan. Makikipag-connect na lang tayo para po sa sermon tsaka sa panalangin. At bilang panghuli, tutuloy po natin ang ating children's ministry, March 21 tsaka March 22. Pacific 8:30 p.m. mamaya Pacific Standard Time tsaka bukas 11:30 a.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.